Sobrang init ng panahon mga kalanggam. Kaya dapat ay inaalagaan natin ng maayos or minimiss ng maayos ang mga nest ng ating mga alagang langgam. Kaya every 2 days ata or 3 days ako naglalagay or nagdadagdag ng tubig. Ewan ko lang kung anong ibang routine yung ginagawa ng iba para maibsan itong init na nadadama ng ating mga langgam. Hirap kasi ng init. May mga namamatay, may mga pumapanaw na din akong mga worker. Pakiramdam ko talaga ay dahil sa init, sa klema. Hindi rin masyadong makapag-drive or walang mga na-develop na mga itlog. Ewan ko lang kung bakit, no. Itong mga harpignatus natin wala pa rin kukun hanggang ngayon dahil din siguro sa init ng panahon. Natutuyuan yung mga larva. Yun lang, guess ko lang yun mga kalanggam. Ewan ko lang kung tama yung iniisip ko, kaya walang kukun. Lalagay din ako dito, dinidirekta ko na. Na-absorb din naman ng plaster nest natin yan. Gusto kong idirekta na lang dito nandito yung mga harpignatus natin, pero baka makatakas. Pero mukhang pwede naman. Try natin. Kunti lang naman. Tapos hindi naman direkta sa mga itlog. Nandito yung mga itlog, dito tayo magmimiss. Ay, ito pala. Pwede pala dito. Ito na lang. Ayun, basa. Bumaba din. Kaya hindi ko muna masyadong iniistorbo or binibigyan ng ilaw itong mga harpignatus. Dahil yun, hindi sila makapag-drive mga lodi. Hindi sila makapag-settle ng maayos. Pati din tong mga trap joint natin ay ganun din ang nangyayari. Nagsisipanawan din or pumapanaw din yung mga ibang worker at hindi rin makapagbigay ng kukun. Hindi rin makadevelop ng kukun itong mga trap joint natin. Kaya guess ko talaga ay dahil sa init. Or may mali kaya akong nagagawa mga lodi. Ngayon ko lang sila ginaganito. Mga every 2 or 3 days ko silang binibigyan ng tubig. Dahil madalas ay natutuyuan yung nest area nila. Kaya regular ko talaga silang kine-check. Ito yung kalaban. Kunti lang. Kaya napapansin ko sa wild mga lodi, kung tag-init ay laging lipat ng nest ang mga langgam, lalong-lalo na itong mga far ant natin. Ito yung madalas na makita sa bukid. Makikita natin na lagi silang naglilipat ng nest dahil yun sa init. Madaling matuyo yung pugad nila. Ito talaga yung kalaban ng mga langgam natin itong init ng panahon. Tama ba ako? Tama ba yung observation ko? Comment down below naman sa mga matatagal na sa ant keeping kung anong observation natin. Tumitigil ba sila sa pagdevelop? Pagpaparami? Tagtuyot? Tumitigil ba ang mga langgam
sa pagpaparami kapag tag-init o baliktad? Ewan ko din eh. Wala pa kasi akong 1 taon na nag-aalaga ng mga langgam. Kaya first time ko din silang i-keep sa ganitong weather. Itong summer. Nag-umpisa akong mag-alaga nung tag-ulan. Kaya bigla silang nag-boom. Itong mga Camponotus pseudo-eritans naman natin ay dumadami pa rin. Ito talaga yung mga nagdadrive na colony natin. Balang araw ay mabibigyan ko din sila ng nest na balang araw ay magagawan ko din sila ng wooden nest na bagay para sa kanila. Sa tag-ulan ko na lang siguro sila gagawan ng wooden nest dahil dun yung mas magandang time o mas gusto nila atang klima, yung mas malamig. Comment down below mga kalanggam kung anong masasuggest nyo sa ganitong panahon. Dapat ba lagi pa rin tayong magpapakain? Magbibigay ng food? Magbibigay ng mga larva? Ay magbibigay ng mga protina? Di ko rin alam eh. Sana matulungan tayo ng mga iba nating mga ant keeper dyan. At sana lang mga kalanggam malagpasan ng ating mga kolonya itong init ng panahon. Init talaga mga lodi. Ito pala yung mga keep natin ngayon na yung iba ay nagdadrive, yung iba hindi pa. Yun oh. Ito yung kolonya ng mga trap joan. Yun oh. Ito yung kolonya ng mga trap joan. Ito naman yung mga far ant. At ito yung mga Camponotus variegatus. At ito yung pinakapaborito natin sa lahat na species, ang mga Harpygnathus.